Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Guys, ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ang nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. One more time! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. At nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya
mag-isa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako magtatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako makakamba, di ako magabalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako magtatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Woo! Masusunod, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako magtatakot. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Woo! Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, we honor you. Thank you, Lord. Mainam na ialay sa'yo, O Panginoon ko. Walang haing makalulugot upang ika'y iyong kahabagan, kundi ang buhay namin ialay. Walang haing higit na mas mainam na ialay sa'yo, O Panginoon ko. Walang haing makalulugot upang kami iyong kahabagan, kundi ang buhay namin ialay. Sasamba kami sa'yo, Jesus. Ang aming buhay ito sa'yo iaalay. Sasamba kami sa'yo, Jesus.
na mas mainam na ialay sa iyo. O Panginoon ko, walang haing makalulugot upang kami iyong kahabagan. Kundi ang buhay namin ialay sa samba kami sa iyo, Jesus. Ang aming buhay ito sa iyo iaalay sa samba kami sa iyo, Jesus. Di magbabago ang wagas naming pagsuyo sa samba, sa samba.
Jesus, ang aming buhay. Ito sa'yo iyagsasamba. Kami sa'yo, Jesus, di magbabago ang wagas naming pagsuyo. Sasamba kami sa'yo, Jesus, ang aming buhay. Ito sa'yo iaalay. Sasamba kami sa'yo, Jesus, di magbabago ang wagas naming pagsuyo. Di magbabago ang wagas naming pagsuyo. Di magbabago ang wagas naming pagsuyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, maaari na po tayo magsimula. Praise God. Praise God. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yun pong the best na palakpak para kay Lord. Okay. Upo na po tayo kung may mauupuan pa. Ayan. Marami pa pong bakante rito sa unahan. Okay. May mga bakante pa po rito sa harapan. Okay. Nakaupo na po lahat. Kamusta po kayo? Pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Paganda ng paganda at papugi ng papugi. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. At tayo ay padami ng padami. Amen. Okay. Ang title po ng i-share ko sa inyo ay The Life You Were Meant to Live. At sa biyaya po ni Lord, this will be a series. At pag-uusapan natin, paano ba natin mararanasan yung buhay na meant para sa atin? Paano ba tayo makakarating doon sa sistema na ang magiging lifestyle na natin at ang mararanasan na natin sa buhay ay kung ano talaga yung gusto ni Lord na maranasan natin. Sinong gustong maranasan yon? Diba? Tatlong bagay po yung ating ilalatag sa mga simula ngayon at sa mga susunod pa po linggo kung paano ito mararanasan. Pero isang bagay lang muna po yung pag-uusapan natin para mas manamnam natin at mas maging malinaw po sa atin ito. Okay? Once again, everybody say, the life you were meant to live. Yan. Bago po tayo magpatuloy, pwede bang batiin mo muna yung katabi mo at sabihin mo, mukha kang pagpapalain ngayon. Sa kabila naman, sabihin mo, talagang mukha kang pagpapalain ngayon. Yan. So, hindi po mukhang pagpapalahin. Ha? Baka kasi yung iba ay pagpapalahin. Ayoko na nga ng trabaho, pagpapalahin mo pa ako. 1 linggo na nga akong labor construction, pagpapalahin mo pa rin ako. Pagpapalain. Okay?
Ayan. Okay. Tayo na mag-pray. Lord, maraming salamat po sa biyaya na makapag-Sunday service. Thank you for everything that you've done para kami po ay maging present sa Sunday service na ito. Thank you, Lord. Forgive us kung may mga nakikita pa po kayong mga kamalian sa buhay namin. Forgive us. Cleanse, sanctify us with your blood, Lord Jesus. And thank you for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Today, we pray na ang pagtuturo niyo po, O dear Lord, O dear Holy Spirit, ang aming maranasan. Turuan niyo po kaming lahat. Ipaliwanag niyo pong maigi sa amin ang inyong word. Thank you, Lord. We are declaring your victory and the defeat of the enemy in Jesus' name. At walang ibang mataas, maparangalan, kundi ang pangalan niyo lang po, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. Marami pong tao ngayon ang buhay, pero parang hindi nabubuhay. Marami po ang humihinga, pero hindi masaya. Marami po ang tumatawag, pero hindi sinasagot. Ayan. So, makikisilent na lang po. Thank you po. Ayan. Marami ang humihinga, pero hindi masaya. Dalawa ang hindi masaya, kahit maraming humihinga. Yung isa'y humihinga kasi humihinga lang pero hindi nabubuhay. At yung isa naman, yung katabi, dahil baka hindi nagtututbrush yung humihinga. Marami ang successful pero empty. Marami ang busy pero walang peace. Sa madaling salita, marami ang nabubuhay nang walang saysay. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, mayroon palang nabubuhay, pero walang saysay. Alam ninyo kung anong katulad noon? Para yung sumbe. Alam niyo yung sumbe? Dito ho sa Batangas ang alam natin yung sumbe. Ano? Pero dito ho, yung zombie, yan ho'y, buhay nga lang. Walang saysay. Buhay pero patay. Sabi po ni kukuhanin kong kumparet, baka sakaling re-reply sa akin pag sinabi kong kukunin ko siyang ninong ni Israel. Sabi po ni Rick Warren, the greatest tragedy is not death, but life without purpose. Ang pinakamatindi pala daw, nakakakilabot, nakakalungkot, na pangyayari sa buhay ng tao ay hindi yung kamatayan, kundi yung buhay nga. Buhay pero wala namang saysay. Ang pinakamalaking trahedya ay hindi kamatayan, kundi ang mabuhay ng walang layunin. Alam niyo yung standard na buhay lang, gising, kain, trabaho, bayad utang, tulog, repeat. Again, ano nga uli yung basic or standard na setup ng buhay? Gising, kain, trabaho, hindi na naligo ay ano, bayad utang, tulog, repeat. Alam niyo kung anong tawag doon? Sabi ng marami, that's living. As simple as that. No, it's not living. Yung mga nabanggit ko kaninang flow, that's not living, kapatid. That's just surviving. Nagsusurvive ka lang. Pero you're not living. Buhay pero hindi buhay. But I have a good news for you today. Ang Diyos po na ating pinaglilingkuran at nilalapitan, ay walang planong gawin po tayong parang mga zombie. Hindi niya po gustong mag-survive ka lang. Alam mo ba ang kalooban ni Lord sa iyo? Not just to survive, but to thrive. Ano ba ibig sabihin ng thrive? Sumagana, umunlad, maging successful. Success na hindi ayon sa definition ng mundo, kundi success na kung ano yung sinabi ni Kristo.
Sabi po ni Jesus sa John chapter 10, verse 10. Basahin nga natin. 1, 2, 3. Basa. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sa Tagalog, basahin natin, ang magnanakaw ay pumaparito lamang upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Wala siyang ibang ginagawa kundi yun lang. Naparito si Jesus upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na masagana at lubos. So makikita natin, nahahati po ito sa tatlong bahagi. Ang una po, dinefine ni Jesus sinong dumating na isa. And that's the enemy. At sinabi niya kung ano ang ginagawa nung dumating na iyon. The second part, sinabi ni Jesus kung bakit siya naparito upang bigyan tayo ng buhay. Pastor, di kayo buhay? Di kayo buhay naman nga. Di ka sure. At ang patatlo, at hindi lamang gusto ni Lord na bigyan ka ng tunay na buhay, ang patatlong part, pinakikita niya at sinasabi niya sa atin ang kanyang dakilang layunin. At bigyan tayo ng buhay na masagana at lubos. So ngayon po, pag-uusapan natin yung first part muna. Okay? Sinong excited na malaman yung first part? Ayan. Hindi po sinabi ni Jesus na dumating siya para lang mabuhay tayo. Dumating siya para maranasan natin ang abundant life. So today, we're gonna look dun sa first point kung paano natin mararanasan ang life that we were meant to live. Number 1, at dito lang po tayo iikot ngayon sa biyaya ni Lord. Number 1, you need to first know your enemy. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kailangan mo nang malaman mo kung sino ang kaaway mo. Huwag mong tingnan ng katabi mo't hindi yan yan. Sabi naman ng isa, wala ho dito. Magaling naman ho't hindi nagpakita. Aba, klaseng may kaaway pa din church na right? Okay. Kaya nga mapapansin mo, dun pa lang, hindi na agad malinaw kung sino ang kaaway. Alam niyo napakahirap ipanalo ng laban na hindi mo alam kung sinong kalaban. Naalala ko po, nung ako po kasi ay nasa Metro Manila, life group ko po yung kuya ni Pastora Barbs, si Yaxel. Siya po, by that time, ay dati Scout Ranger. At ikinikwento niya po sa akin na napakahirap daw ng kanilang laban. Kasi sila ay nakakamouflage. Alam na sila ay hukbong sandatahan. Sila alam ng mga taong nakakakita sa kanila na sila ay Scout Ranger. Ang problema, ang kalaban po nila, yung mga rebelde, puro sibilyan. Mga nakasibilyan. Malalaman, sabi ko, paano nyo nalalaman na kalaban? Di binabaril ho kamay. Yun lang ang clue. Oo. Pagka bigla nang may inilabas na armalite at kami babarilin na di kalaban, alam nga namang yun, di kabati pa. Ay, rahirap Ang hirap nung laban na hindi mo tukoy, hindi mo alam kung sinong kalaban. Ang mahirap pa, kaya siguro napapanood nyo sa balita, naririnig nyo sa balita, may mga nadadamay na sibilyan. Kasi nga hindi mo na ma-determine hindi mo na nga malaman alin ang kalaban, alin ang sibilyan. Diba? Alam nyo po sa buhay, sa laban sa buhay, and yes, may laban po sa buhay. Huwag mong aakalain na si Manny Pacquiao lamang noon ang merong para sa iyo. Ang laban na to. Hindi lahat tayo mayroong hinaharap na laban sa buhay. Sino nag-a-agree sa akin? Halata naman sa mga nag-amen. Talagang may pinaglalabanan. At kahit po ang Bible, hindi tinanggi yun. Pero, malinaw po ang sinabi ng Biblia. Na That the battle is not against flesh and blood. Sabihin nga nating lahat, the battle is not against flesh and blood.
Sa Tagalog po, ang laban ay hindi laban sa laman at sa dugo. At sa pagpapatuloy po, but the battle is against the spirit. Ang kalaban ay hindi tao. Ang kalaban is the bad spirit behind the enemy. No other than Satan, who is influencing yung tao para magmukhang kalaban mo. Kaya, the first part nitong number 1, know the enemy, letter A, is to recognize the tip. Balikan natin yung verse, sabi po sa John chapter 10, yung first part which is A, kasi nahati po sa 3 bahagi. John chapter 10, verse 10a, the thief comes only to steal and kill and destroy. So, first part, kailangan mo ma-recognize sino ang thief. Sino po nakakapanood ng Dora the Explorer? Nasaan yung mga life group kong mga matitikas na tatay at mga lalakayang mapupogi? Umamin na kayo. Nakapanood tayo ng Dora the Explorer. Oh, 'di ba? At anong pangalan nung magnanakaw? Si Swiper. At ano ang sinasabi ni Dora kay Swiper? Swiper, no swiping. Ilang beses? Swiper, no swiping. Swiper, no swiping. At anong sasabihin ni Swiper? Oh, man. At ang mapapansin niyo po sa Dora the Explorer, wala po akong nakita doong tumatalikod. Lagi ho nakaharap yon. Oh, man. Anong lesson? Wala lang. Hindi ho, may lesson. Ano? Mabuti pa si Dora alam kung sino ang magnanakaw. Kilala niya. Recognize niya kung sino si oh man. Di ba? Eh ikaw, kilala mo kung sino tunay na magnanakaw? Alam ko nasa isip niyo. Nood kasi kayo nanood ng balita. Oh, sabi na nga, the battle is not against flesh and blood. Kaya huwag kayong laging nagagalit sa mga nababalitang sila raw ang magnanakaw. Ha? Magalit kayo sa spirit behind. Walang iba kundi si Satan. Si Satan ang magnanakaw noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. Recognize the thief. The thief comes only to steal and kill and destroy. So kailangan makilala mo, sino ba talaga ang tunay na magnanakaw? It's not the enemy na tao. Kaya, huwag kang magalit sa gobyerno. Walang nag-amen. Siya, closing prayer na. Pastor, pangitang-pangita naman ah. Naroon na lahat ng ebidensya. Lahat ng ebidensya, tinuturo siya. Ebidensya. Pero alam niyo, ano ang nagiging end result ng galit natin sa government? Sige nga, huwag niyong akalain na ako ay pro. Ako ay pro-God. Ano ang nagiging end result ng galit ng tao sa gobyerno? Sin. Nagagalit ka doon sa nakakaupo. Tapos, kinasusuklaman mo. Naimik ka na ng kung ano-ano. Nagkakaroon ka ng hatred sa puso mo. Lahat na lamang sinisisi mo. Kahit yung hindi pag-reply ng crush mo dahil pa rin ng gobyerno. Ay kasi, kung hindi daw mahal ang buwes, gayang, di sana'y may load pa, di sana'y naka-reply pa, di ba? Na-connect pa rin. Gayon talaga yung mga may sama ng loob eh. Lahat ng sisi doon sa kinasasama ng loob. Ano ang end result ng pagkagalit sa gobyerno? Sin. Samantalang, if you will be angry sa talagang magnanakaw, and that is Satan,
it will not be charged against you. Dahil normal lang magalit ka sa kanya. Dahil kagalit-galit talaga si Satanas. Okay? Huwag mo naman mumura-murahin. Baka naman, oo nga, kay Satanas ako galit. Talaga si Satanas siya, puto, tsinta kang Satanas ka. Ay di, nagkamali ka pa rin, nagkasala ka pa rin, nagmura ka eh. So yung galit, nasabi ng Bible, na hindi magkakasala. Again, di ba? The Bible reminds us, pwedeng magalit, pero huwag magkakasala. Ibang topic yon. Yan yung pag-uusapan natin yan, Bandaria. So hindi po ang gobyerno ang kaaway. The enemy behind the corruption. Maliwanag? Hindi talaga nag-a-agree sa akin eh. Hindi po ako pro. Baka akala ninyo ako'y nagpapakita ng kulay din eh. Kaya nga katagal kong namili. Kasi yung isang nakagayak pink, yung isang nakagayak green, at yung isang nakagayak blue. Sabi ko kay Pastora, yain ang medyo may gusot ng kaunti, basta neutral, white. Dahil ang sinabi po ng Bible sa atin is to pray for our leaders. Pastor, ipagpe-pray ko galangho pag-ayos ang pamamalakad. Lalo na pag hindi. Sa magalit ga tayo ng magalit, what will happen next? May ibalik ga yung mga nawala. Maaayos ga, kailangang ayusin. Pray for them. Are you there? Yan, may kausap pa naman pala ako. Alam ko eh, this is my way ng hindi pananahimik. Kasi meron na talagang mga iba nagsasabi, ang mga pastors, sila ang mga messengers, sila ang mga tagapagsalita ng Panginoon at tagapagsalita ng church. Bakit nananahimik? Hindi dapat nananahimik, sabi ng mga extreme. Ito naman ang aking paraan ng hindi pananahimik. I am encouraging the church to do the necessary. And I am discouraging the church to do the unnecessary. Kung magagalit ka, sige magalit ka sa kaaway. Huwag sa kapwa-tao. Aba, ba't po sila nagpagamit sa demonyo? Yan ang nga bagay. Kalmahin mong puso mo. They are deceived. Everybody say, they are deceived. Sila'y nalilin lang. Ano pag ang aasahan nyo sa kanila? Laging ganun talaga eh. Kapag nandun ka na sa peak, andun ka na sa fame, nandun ka na sa power, talagang ang lakas lalo ng tukso doon. Simplihan na natin. Tayo nga ho sa kwentuhan lamang, nung natatawa ang mga kasama mo, dinadagdagan mo ng kwento mo. Oh, 'di ba? Counting fame. Nakikiliti na ang pride. Yung 20 pesos lang ang napulot, sinabi mo 100. Are you there? How much more sila? Mas susceptible po sila doon. Ano pa? So dahil ang kaaway ang talagang kaaway, hindi ang iyong asawa. La 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 la. La 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 la. Hindi ang asawa ang kaaway. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi pala ikaw ang kaaway. Yung asawa pa, sabi nung asawa, mag-uusap tayo. Sabi naman nung isa, magaling naman, kanina hindi ka nakikipag-usap eh. Okay. Sino gahong nasa technical? Parang nag-iba na naman ang boses ko. Patatlong beses na itong nag-iiba. Okay. Bibili na tayo ng mixer. Oo. Hindi ko lang alam kung paano papasok dito yung mixer. Kalaki kasi ng mixer. Ayan. Yung iba loading pa. Ibang mixer pala yun. So, hindi ang asawa ang kalaban. Hello?
Ay baka naman kasi gitil na gitil ka dyan sa iyong asawa, hindi yan ang kalaban. Oh. Ano pa? Hindi ang magulang ang kalaban. Hindi ang kapatid, hindi ang anak, hindi ang kapitbahay. You should recognize your enemy. Are you there? Okay, balansihin natin ito. Hindi po nangangahulugan na uungat hindi ang tao ang kalaban, ay magiging extreme ka na rin naman. Anong ibig sabihin? Ang prayer ko, wag mangyari ito sa ating lahat. Dumaan sa isang madilim na iskinita. Biglang may sumulpot na lalaki, may tinutok na patalim. Akin na ang bag mo. At ano ang sasabihin mo? Hindi ito ang kaaway. Parini ka, tikiyaya pusing ko. Alam ko may problema ka lang sa pera. Parini, pag-usapan natin iyan. Aba, ay iingat ka rin naman. Bakit? Hindi nga yun ang kaaway, pero he is under the influence of the enemy, of the real enemy. Lalo't kung may hawak ng weapon. Aba naman. Huwag kang magiging extreme. Ano pa? Yung lagi na lamang pumupunta sa inyo para mangutang ng walang bayad. Narinig mo yung teaching na ito. Ala, ay pahiramin mo na uli. Hindi iyan ang kaaway. Ang sabi ng asawa, ay di ako na. Ako na ang kaaway mo. So wag extreme. Ang sinasabi lang natin dito at pinag-uusapan, the enemy, the real enemy, is the spirit behind the person. So instead of becoming angry do sa tao, pray for that person. Are you with me? Naniwala na kayo, kailangan talaga gawing ilang bahagi ito. Number 1 pala ang, talaga namang aanay pa. Okay. Upon recognizing who the real tip is, kailangan din nating malaman kung ano talaga ang real target niya. Okay? Sino po rito yung mga nakakapanood ng mga movies na yung mga magagaling magnakaw? Katitindi, yung mga foreign movies na magagaling magnakaw? Ano nga yun? Yung mga magician? Ha? Now you see me. Yun na yung, now you don't. Now you see me, now you don't. Ayun. Ay katitindi ng mga magnanakaw. Talagang akala mo'y nagmamagic show yung pala may ninanakaw na. Nadideceive ang mga nakakakita. Ano pa? Ito yung isang gusto kong parte. Yung akala ng mga pulis, ang nanakawin ay are, at pinakita nila at pina-obvious nilang yun ang target nila, yung pala hindi yun ang target, iba pala ang nanakawin. Eh di full force sila din eh. Sa bote, halimbawa sa bote, ang nanakawin pala tansan. Nagets niya ako? Alam niyo, upon recognizing who the real enemy, kung sino ang tunay na kaaway, kailangan mo ring malaman kung ano talaga ang target ng kaaway na nakawin sa'yo. Okay? Nasa si Johnny, nakita na ka cellphone mo? Nakita na? Oh. So walang nagnakaw. Ano? Nagpatak. Oh. Ano lesson? Ha? Ikwintas na. Okay. So, dapat alam mo na rin kung ano ang target sa iyo ng kaaway. Pastor, ang target po ng kaaway sa akin ay aking pira. Ay, talaga kung pagkakakuha ko nawawala. Aba, ay baka naman wala ng kaaway na involved diyan. Baka naman talagang ikaw na yun. Ala, ang target po ng kaaway sa akin ay yung akin hong asawa. Hindi ko siya ibibigay sa iba. O siya. Ang target po ng kaaway sa akin ay yung amin hong kabuhayan. No, talaga? Ang tingin ko ang target ng kaaway sa akin ay yung aking talent.
Talaga hong tuwing ako'y kakanta na, bigla ho akong namamaus. Araw-araw naman palang nakanta. Okay. Ano ba talaga ang target ng kaaway? Para yun ang iingatan mo. Basahin natin na rin mga susunod na verses. John chapter 15 verse 10, sabi po ni Jesus diyan, "If you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love." Ito lagi nating naririnig Kasi ang suma lang nito ay manatili ka kay Lord, manatili ka sa Kanyang mga salita, sa Kanyang pag-ibig, at mananatili rin ang Kanyang pag-ibig sa iyo. Pero may purpose po ito. In verse 11, makikita natin ang purpose. Basa. "I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete." Hindi sinabi ni Lord doon, sinabi ko na you keep my commands and you remain in my love para kayo ay magkaroon ng madaming pira. Hindi sinabi ni Jesus doon, you remain in me and my love, and you remain in my love, you remain in my commands, at para kayo'y lalong gumaling ang talent. Walang ganun Ang sinabi ay I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. So, bottom line ng lahat ng pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ay so that you may be joyful. So that ikaw ay lumigaya. O, tuloy natin. John chapter 16 verse 24b, sabi ni Jesus, "Ask, and you will receive." So, this is talking about blessing again. Humingi ka raw at ikaw ay makakatanggap. At ano ang purpose? Para daw yumaman? Para daw dumami ang pira? Para daw maging famous? Hindi Ano ang sabi? Ask, and you will receive, and your joy will be complete. So, talking about joy again. Humingi ka raw, at ikaw ay bibigyan para ikaw ay mapuno, malubos ang kagalakan. Bakit kaya? Kasi, lahat ng hinahangad ng tao, lahat ng ating pinagmamalasakitan, lahat ng wino-workout natin sa buhay na ito, isa lamang ang kauuwian, ang suma total. Gusto nating maging maligaya. Bakit ka nagtatrabaho? Siyempre, para magkapira. At bakit gusto mo magkapira? Para mabili ko ang gusto ko. At pag nabili mo ang gusto mo, di ako sasaya. Bakit ka nagpapapugi? Para naman mapansin ako ng crush ka. At bakit gusto mong mapansin ka ng crush mo? Aba, baka sakaling mapaibig din at pag niligawan ko, sagutin ako. Ba't gusto mong pasagutin? Di na nga aking mapangasawa. At ba't gusto mo siyang mapangasawa? Para ako'y lumigaya. Di ba? Nakukuha niya ka? Bakit ka nag-aaral? Hindi ho ako nag-aaral. Ay, wala na tayong pag-uusapan. Hindi, kunyari nag-aaral ka ng mabuti. O bakit ka nag-aaral ng mabuti? Para makatapos ho ako. At pag nakatapos ka, di magkaroon ho ako ng trabaho o negosyo kung ano yung pagkakalob ng Panginoon. At bakit gusto mo magkaroon ng gayon? Para ako'y umunlad sa buhay. At ba't gusto mong umunlad sa buhay? Para ako'y sumaya. Sa madaling salita, lahat ng hinihiling, hinahangad, pinagtatrabahuhan natin, ang suma total, we want to be joyful. We want our joy to be full. Okay? Tuloy. John 17:13. "I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them." This is Jesus praying to the Father bago siya umakyat ng langit. Sino ang pinagpe-pray niya? Lahat ng maboborn again. At ano ang prayer ni Jesus? "I am coming to you now." He's talking to the Father. "But I say these things." Ano yung these things? Yung prayer. Kasi yung mga naunang verses dyan, ang content prayer ni Jesus for the born-again Christians up to our present time. "But I say these things while I am still in the world." Bakit? Ba't daw niya ipinagpe-pray? "So that they may have the full measure of my joy within them." Joy pa din. Ang gusto talaga ni Lord, ikaw ay magalak.
Tingnan mo nga yung katabi mo kung yan ay nagagalak. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Gusto niyang ikaw ay mabuhay ng may kagalakan. At kahit po si Apostle John o yung disciple na si John, in 1 John chapter 1 verse 4, nag-encourage siya sa church. At sa bandang dulo, after ng mga encouragements niya, ito ang sinabi niya. 1 John chapter 1 verse 4, we write this to make our joy complete. Nakuha niya? Sa madaling salita, ang gusto talagang ibigay ng Panginoon sa atin, sa lahat-lahat ng pagpapalang ating nararanasan, gusto ng Panginoong tayo'y magkaroon ng joy. O ano naman ngayon? Kailangan mong maintindihan na yan ang talagang target na nakawin ng kaaway. Your joy. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ang target na nakawin ng kaaway ay joy. Hindi, pastor, yung pira ka. Okay? At pag nanakaw ng kaaway ang pira mo, ano mangyayari sa iyo? Ako ho'y nalulungkot. Oh. Aanhin ka ng kaaway ang pira mo? Nakakita na gaho kasi may mga tindahan dito. Sis Bane, meron na gang demonyong bumili sa iyaw. Tunay naman. Oh. Walang ganun. Aanhin ang kaaway ang pira mo. Hindi ang pira mo ang talagang target niya. Ninanakaw niya lang ang pera ng tao para manakaw niya yung joy. Hindi ho, ang talagang target ho ng kaaway ay ang aking mahal sa buhay. Ang aking asawa, ang aking jowa. Alay, hindi. Aanin ka ng kaaway ang jowa mo. Meron kagang nakakaribal na demonyaw. Ang target niya, yung pagka nawala sa iyo yung jowa mo, ay malungkot ka. Gets? Ang target ho ng kaaway ay ang aking motor. Ang aking mahal na motor. Hindi, aanhin ka naman ng demonyo yung motor. Sasakyan? Tunay naman. Ang target ng kaaway ay yung joy. Bago po natin pag-usapan ng magandang buhay, kailangan muna nating mapag-usapan itong kontrabidang ito. Kasi kahit pa malaman mo kung paano yung magandang buhay, may kontrabida rin namang patuloy na nang aasungot sa iyong buhay, wala, hindi mo may enjoy eh. Sino ang magnanakaw? Si Satan. At hindi siya pumapasok sa buhay natin nang nakabonet at may dalang sako. Ibig sabihin, obvious na magnanakaw. Hindi na magpapakita ang demonyo ng may sungay at buntot at may malaking tinidor. Iba na ang itsura niya. Ang itsura na niya ay superhero sa cellphone mo. Ang itsura na niya ay yung masarap panuorin na umiscroll ka na ng umiscroll. Iba na ang itsura. Iba na. Pag may nagre-react na riyan, imi-minister ko mamaya after service. Buko na. Kaya aalsa na yan. Tama-tama, ako naman ho'y nag-iintay dahil ako rin ho nagtuturo sa second service. Sa kaya yung mga magre-react mamaya ay mahaba ang time ko. Di-deliverance na natin yung mga hanggang ngayon ay naglalaro pa rin ng mga laro ng demonyo. Okay.
Ay, kukwento ako sa inyo. Sinong gusto ng kwento? Meron akong kwento, meron ako. Break it down. Na-miss niya yan, ano? Okay. Meron hong isang magnanakaw. Meron daw, ano? O, wag mong tingnan ng katabi mo, hindi nga yan yun. Pumasok ho siya sa isang mansyong. Tamang-tama namang tulog na ang mga nakatira. Hoy, di iging-igi ng pagkuha ng mga gamit. May dala sako ay. Ay, ang sako pa ibimay, malakay. May umimik. Kita ka ni Jesus. At kita ka ni Peter. Sabi ba? May anghel din eh. Klaseng born again ng may-ari ng bahay na rin. May naimik kaya pero tulaw. Habang nangunguha pa ng gamit, umimik ulit. Kita ka ni Jesus. At kita ka ni Peter. Sabi yun, gayong. Binuhay ang flashlight. Wala namang tao eh. Siguro gayo ko'y nervyos lang sa ginagawa kong aray. Kaya ako'y nakakarinig ng mga tinig. Tuloy yung pagnanakaw. Umimik ulit. Sabi ng kita ka ni Jesus. At kita ka ni Peter. Sinundan na niya yung busays. Paglinting gayon ni nakita na niya, parot pala! Ikaw pala yung naimik! Ano sabi mo? Kita ka ni Jesus at kita ka ni Peter. Oy, sige na. Kita na ako ni Jesus at kita na ako ni Peter. Ikaw ganong pangalan mo? Kita mo rin ako eh. Ako si Moses. Aba, ay talagang kakaiba rin ng may-ari ng bahay na ito. Pinangalanan kang Moses, iparot ka. Sabi nung parot eh, ay dahil ako'y magaling mag-warning. Ay si Moses, gayon na sinabi kay Pero. Warning. Ano ng warning? Kita ka? Kabagal ng mga parot na rin. Anong warning? Kita ka ni Jesus. Kita ka ni Peter. Eh di tatawa-tawa yung magnanakaw. Libang na libang siya doon sa parot. Nanakawin na rin niya. Sabi, ay sige, kita ako ni Jesus. Kita naman talaga ako ni Jesus eh. Sabi mo sa katabi mo, kita ka ni Jesus. Tigil mo ng pagnanakaw. Kita ka ni Jesus. O, kita ako ni Jesus. Ay ano naman kung kita ako ni Peter? Natigilan yung parot, parang gayaan. Yan, katigil na gayaan. At sabay sabi, nawarningan na kita. Kita ka ni Jesus. Kita ka ni Peter. Sabi, ako'y taka talaga sa iyo yung ibong ka. Ano gang klase ang amo mo? Pinangalanan kang Moses. Sabi nung parot, ang amo ko ay yung klase na nagpapangalan ng Moses sa parot at nagpapangalan ng Peter sa Rottweiler. Loading. Hindi na-gets nung iba, hindi alam yung Rottweiler. Yun ho yung malaking asaw na nagala sa loob ng mansyon na ang pangalan ay Peter. At kita ni Peter yung magnanakaw. Ano sabi ng parot? Nawarningan na kita. Alam nyo na, susunod na eksena. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kita ka ni Jesus. Sa kabila naman sabihin mo, kita ka ni Peter. Okay. Hindi ko alam kung tubo o lugi yung aking joke na yun, pero dapat sinabi ko na Doberman eh, baka nakaintindihan nyo pa. Kasi mas nakakatakot ho yung Rottweiler eh. Anyway, anong lesson doon? Wala lang. May nagnanakaw kasi talaga. Okay. Romans 15:13. Basa. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him.
May the God of hope fill you with joy and peace as you trust in Him. Ba't ko yung sinabi sa inyo? Yan ho ang mga target ng kaaway sa buhay mo. Ang numero 1 ay joy. At pag naapektuhan ng joy mo, maapektuhan ng iyong hope, maapektuhan ng iyong peace, maapektuhan ng iyong trust. Diga? Pag sa hirap mo sabihin sa taong nalulungkot, may pag-asa pa. Ay, may nagpalit na nga ako. Lalo na, umiyak. Sa hirap sabihin sa taong nalulungkot, na siya'y pumayapa, dahil ang sasabihin ng taong nalulungkot, gusto ko na talagang mamayapa. Diretso na. Ang hirap sabihin sa taong nalulungkot na patuloy siyang magtiwala, dahil kaya nga siya'y nalulungkot na hindi na niya mapagkatiwalaan, lalong-lalo na ang Diyos. Yan ang target ng kaaway. Kaya iingatan mo ang iyong joy. Sabihin mo sa katabi mo, ingatan mo ang iyong joy. Huwag mong ipananakaw ang iyong joy. Hindi ko na yung pinasasabay. Talaga itong sina Moses na ito. Huwag mo ipananakaw ang iyong joy. Ang joy ang target. You understand me? Letter B. Now that we know who the real enemy is, and now that we know kung ano talaga ang target ng kaaway sa atin, natin joy. By the way, sino ang tunay na kaaway? Si Satan, si Taningneng. Wow. Siya ang kaaway. At ano ang target ng kaaway na kawin sa iyo? Joy. Ngayon, ang sunod na part ay ito. We need to be aware of his schemes. Kailangang maging aware tayo sa kanyang mga padale, patutsyada, pa-style. Okay? Ephesians chapter 6 verse 11 says, put on the full armor of God. Ko, alam natin yun eh. So that you can take your stand against the devil's schemes. Yung pala ang purpose. Kailangan maging aware tayo sa mga padalay, pa-style ng kaaway. Pansinin mo yung salitang schemes. So may schemes ang kaaway, may mga strategies siya. Balikan natin ang verse, John chapter 10 verse 10a. The thief comes only to steal and kill and destroy. So meron pong 3-step strategy ang kaaway. Everybody say 3-step strategy. Ang una ay steal, nanakawin. Nanakawin ang joy mo, nanakawin ang anumang pinagkukuhanan mo ng joy mo. Kaya nga napakahalaga ring maging malinaw sa atin na kunin mo ang kagalakan mo sa Panginoon. Dahil hindi kayang nakawin ng demonyo ang Panginoon sa puso mo. Sa oras na yung kagalakan mo'y kinukuha mo sa ibang bagay na pwedeng nakawin ng kaaway, umanda ka, mananakaw ang joy mo. Kaya yan ang dapat ding i-work out, church. Make sure na ang joy mo ay si Lord. Sabi nga, kay Marta ni Jesus, pinili ni Maria ang pinakamainam na bagay na hindi makukuha sa kanya. And it's Jesus and her relationship with Jesus. Sino mga may relationship kay Jesus dito? Palakpakan mo muna ng the best si Lord. So make sure, kay Lord galing ang joy mo. Hindi mananakaw yan. Okay. Kaya kapag merong nawala, merong parang nanakaw, parang merong sinira, pinuksa sa buhay mo, at natutukso ka ng malungkot, sabihin mo, nanakaw mo ang motor ko, pero hindi mo mananakaw ang joy ko. Nanakaw mo, nakuha mo, nasira mo ang negosyo ko, ang pera ko, pero hindi mo mananakaw ang joy ko. Amen? Palakpakan natin si Lord doon. And always remember, church, walang araw na sira. Meron lang nasirang segundo,
Na pinatagal mo kaya naging sirang minuto. Na pinatagal mo kaya nasirang oras. Na pinatagal mo maghapon kaya nasirang araw. Kaya kapag may nasira ng segundo, moment, guard your joy. Nanakaw ng kaaway yung minutong iyon, yung segundong iyon, pero hindi mo dapat ipanakaw ang joy mo sa maghapong iyon. Are you with me? 'Di ba? Hindi kasi nuklian. Segundo lang yun moment lang yun Huwag mo sisirain na maghapon mo. Pag uwi mo sa bahay, sabi ng iyong mga anak, paano pasalubong? Pasalubong ka pa, di nga ako sinuklian. Di umiyak. Pumunta sa mama niya. Ba't ka na naman naiyak? Yung mama maghapon na rin, rinding-rindi na sa iyak. Dahil siya ang kasama sa bahay. Oh, ba't ka na naman naiyak? Si Papa! Nako, humanda ka ng papa ka. Ang tunay mong kaaway ay yung isa. Okay, hindi ho si pastor at si pastora yun ha. Hindi ho ako nagko-commute na uli. Kaya hindi na ho ako lagi ho masusuklian. Anyway, binibigay ko sukli. Ito na. Sino kang kaaway, no? Kanina pa yun ay. Pamangkin ko po yun. Paborito ko ho yun. Magiging pastor din yan. Tinan niyo. Ay ano ho, yun naman nung iba, mga assistant yun. Okay. Di ba? Ang ganda ng future. Okay. Tuloy. Notice the 3-step strategy of the enemy. Steal, kill, destroy. Una, nanakawin muna niya ang joy mo. At pag nanakaw na niya ang joy mo, proceed sa next step. Kill. Papatayin niya ang passion mo. Alam niyo kung ba't ang halaga ng joy? Because it fuels your passion. Ang hirap maging passionate ng malungkot. Nakakita na ba kayo ng passionate na malungkot? Di ba? Ang passionate, he or she is taking joy on what he or she is doing. Maligaya siya sa ginagawa niya. Di ba? At pangatlo, pag napatay na niya ang passion mo, the third step, destroy. Dahil hindi ka na passionate. Passionate saan? Magtrabaho, magmahal, magnegosyo, maglingkod sa Panginoon. Pagpatay na yung passion na yon, masisira na ang relationships mo, ang diskarte mo, ang galing mo sa ginagawa mo. Masisira pati relationship mo kay Lord, hindi ka na passionate. You see? Binubuking na ho natin ngayon ng mga pa-style ng kaaway para hindi nga tayo maisahan. Hindi kailangan ng kaaway na sirain ka ng isang araw. Unti-untiin ka niya. Okay? Warning ito ha. Pakonti-konti. Paisa-isang kompormiso, paisa-isang wrong habit, paisa-isang bitterness, pakonti-konting secret sin. Doon lang, utay-utay. Nakakita na po ba kayo ng isang napakalaking anay na isang kagat-giba ang bahay? Walang ganun. Laging maliliit lang yan. Tahimik. Utay-utay, unti-unti. Sabi nga, magtataka yung iba, paano nasisira ng anay ang bahay? Pagkaliit ng ngipin, hindi naman overnight Utay-utay. Ang kaaway ay parang anay, maliit ang ngipin, utay-utay. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kaaway, anay, utay-utay. Anong mga example niyang mga anay na iyan na padala ng kaaway sa buhay mo para sirain ka? Inggit. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, inggit.
Huwag mong dadagdagan ng ka. Yang inggit ho ay napakatinding anay na sumisira sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya hindi bagay ang inggit sa isang Kristiyanong kagaya ko't kagaya mo. Sabihin mo nga, badoy ang inggit sa Kristiyano. Sabi ni paring Rick Warren, talagang rin magiging kumpare ko na, ibibigay ninyo yung video nating iyan ha kay paring Rick Warren. Envy is the art of counting the other fellow's blessings instead of your own. Ang inggit daw ay isang kakayanan, talagang kakayanan, isang kakayanan na na kung saan ang binibilang mo ay hindi yung blessing mo, kundi yung blessing ng iba. Kapatid, anay yan. Huwag kang papayag, yan ay style. So kung may nagsisimula pa lang kaunting inggit, tama na! Sprayan mo na agad ng insecticide ng panalangin niya. Shh! Dadami ka pa? Hindi ako maiinggit. Magiging masaya ako para sa blessing niya, para sa kanya, sa blessing na natanggap niya. Hello? Yung parehas kayong for promotion, yung isa na promote, hindi ikaw, wag kang maiinggit. Sabihin mo, ako na ang sunod. Timing niya ngayon, sa susunod naman ako. 'Di ba? Ay yung magkaribal kayo, siya ang sinagot, ikaw ay hindi mo pwedeng sabihin, sa susunod ako. Hindi. Isa lang. Sa susunod day, ako naman ang sasagutin ng aking sunod na liligawan. Ang kausap ko, yung pwede na mag-asawa ha, hindi yung mga nag-aaral pa. Okay. May natututunan ka kaya? Tapusin na natin. Letter C. Shut your door against the enemy. Everybody say, may mga pintuan. Again, everybody say, may mga pintuan. Yes. Hindi naman ho kasi makakapasok ang kaaway kung walang papasukan. Nakakapasok po ang kaaway kasi may bukas na pintuan. Isang gagawin ko rin na rin kumpara. Sabi ni Joel Osteen, you can prevent negative things from happening, but you can choose whether or not to let them inside you. Keep your emotional doors locked to offense. Ano ibig sabihin? Yang mga negative emotions ay bukas na pinto para ang kaaway ay makapasok at makapagnakaw ng joy. Ano ang sabi ni parang Rick Warren, ni parang Joel Osteen? Hindi daw natin maiiwasan yung mga negative things na nangyayari sa paligid. Hindi mo kayang pigilang magsuntukan yung mga nasa Senado. Hindi mo kayang pigilan na mag-gira yung nasa Middle East. Hindi mo kayang pigilan na mag-away-away yung mga nag-aagawan ng kung anuman. Pero kaya mo daw piliin kung anong hahayaan mong pumasok sa iyo. 'Di ba? Magtataka ka, bakit may mga affected sa nangyayari sa government, merong hindi? Merong sobrang affected ha? Talagang tingnan mo yung Facebook mo, lahat ng post tungkol doon. Meron din namang ang mga posts ay nag-life group, may nakasamang kumain na isang pamilya, nag-ignite, nag-Sunday service. Pero both of them are under the same government. Baka walang pakialam yan. Nagpe-pray yan para sa government. So may pakialam. Pero ang punto ko, pwede mong piliin kung anong iyong gustong papasukin. Ano ba ang kinakanta ng kaaway sa iyo? Buksan mo, papasukin ako. Wag! Wag mo laging bubuksan niya at papapasukin ng kaaway. Pwede mong piliin ang papapasukin mo. Okay?
Sabi mo nga sa katabi mo, partner, wag laging bubuksan. Lalo na sa kaaway. Proverbs 4:23, guard your heart above all else. Ano raw ang babantayan? Puso. Pastor, hindi ka dapat yung nguso. Ariho ang matalas ariho ang nakakasakit, ariho ang kaya minsan nalain nabubuksan ng sarado, gawa na rin. Hindi. Ari ang babantayan mo. Bakit? For what the heart is full of, the mouth speak. Yun ang sabi ng Bible. Kaya, above all else, guard your heart, for it determines the course of your life. Babantayan ng puso. Kaya pag may nakakagalit na, pag may nakakainis na, pag may nakakaiyamot na, may demonyo nang kumakanta. Buksan mo, papasukin ako. Nako, wag na wag. Wag mong papatulan. Okay? Anong kakantahin ko, Pastor? Di mag-worship ka. Alam nga naman kumanta ka pa ng buksan mo. Hindi na. Oh. 1 Peter chapter 5 verse 8. Basahin nga natin. 1, 2, 3. Basa. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalamaw. Parang kuya ko huyang, naghahanap ng malalamon. Hindi! Sabi na nga hindi tao ang kalaban din eh. Maging handa daw at magbantay. So, hindi pwede pala sa Kristiyano yung walang ginagawa, dapat laging handa at dapat nagbabantay. Hindi careless. Ang diablo, ang kaaway ninyo, o tamo, dinidiin eh. Ang diablo ang kaaway, hindi ang tao. Ay parang liyong umaatungal. So, hindi leon, parang lang. Dahil lang nag-iisang sinasabi sa Bible na leon or the Lion of Judah ay walang iba kundi si Jesus. So parang lang ito. Counterfeit po ito. Japeks. Scam. Parang leon na umaatungal. Paano gaho ang atungal ng leon? Yung makaka-perfect ng atungal ng leon dito, pepremyuhan ko. Pusa yan. Laog pa. Kent, ikaw gayong Kent. Talaga ikaw na-miss kita eh. Tatak Kent yan. Masayahin yan at hindi na yan kailanman ipananakaw ang kanyang joy. Nagaling kay Lord. So happy to see you here. Sige na. Sino ang mag-dare to try? Paano gayong atungal ng liyog? Testing nga. Anong ngiyaw? Wala na, natanggal na sa kongreso. Yeah. Kasi kayo, pinapaalala nyo sa akin. Sino mag-attempt? Sige nga. Nasa si Johnny. Johnny! Nasa loob, JK. Ikaw na. Kasi, ang alam ko dati garin eh. Parang ang aswang naman eh. Parang mga aswang eh, parang mga hindi leon eh. Kaya ako'y nahingi ng tulong sa inyo. Kasi, nung pinakinggan ko, ganyan narinig ko. Parang hindi rin gayon eh. Kahirapan no? Wala talagang magde-dare to try? 1-5.
Ang tatay Aping daw tatry 1.5. Okay. Wala. Pero anong point ko? Malakas yun di ba? Malakas. Kung nakakapanood kayo sa Nat Geo, malakas yung atungal ng leon, yung roar. Malakas. Nakakagimbal. Bakit? Malakas. Kasi kumukuha talaga ng atensyon. Ang kaaway ay kumukuha talaga ng atensyon. Kaya daw dapat kayo'y magbantay. Because not everything that getting your attention is from the Lord. Ano ba ang kumukuha ng attention mo lately? Ay, talaga, kung nakakakuha ng atensyon yung kumuha ng atensyon ko, talaga namang ang suot baga ay talagang kuhang-kuha ang aking atensyon. Talagang nung dumaan ay talagang atensyon. Ano ang nakakakuha na yung atensyon? I don't know sa ano, yung talagang ako magaling doon ay, talaga namang magaling ako down. Saan ga? Yung talagang pagkaho ko, unang clash pa lamang Killing spree! Double kill! Kahirap nung gayon. Yung ikaw ay nag-share sa life group mo ng life, tapos sa cellphone ay kill. Lahat ng hindi sa Diyos. Labas! Nako. Parang ako excited ng mag-life group. Bakit po, Pastor? Maganda ang topic. Aba, ay talaga. Kaya hindi lahat ng kumukuha ng iyong atensyon ay galing sa Panginoon. Magbantay at maging handa kayo. Okay? At dahil ang dyablo, nakaaway ninyo'y parang liyong umaatungal at aligid. Sabi mo nga, aligid. Eh di yun naghahanap daw ng malalamon. Okay. Isipin mo, meron kang magarang kotse. Isipin mo, meron kang BYD. Sino gusto ng BYD? Yes. Aba, ay amen lang ang puhunan, ayaw pa Sinong gusto ng BYD? Yes. Bagay na bagay sa atin yung BYD. Bakit? Born again yung driver. BYD. Diba? Bagay sa'yo yun. Kunyari, meron kang BYD. Mamahalin, maganda. At ipinarada mo sa harap ng iyong bahay. Ipapark mo ba yon na bukas ang pinto? Nakasusi ang makina at may sign na pakikuha na lang ang may gusto. Gagawin mo ba yon? Hindi, no? Hindi mo ibubuyang-yang at hahayaang manakaw ng kusino man dahil mahal. Mamahalin. Mahalaga. Siyempre, ilalak mo yon, tama ba? Ilalak mo ba? Yes. Lalak mo. Pero may tanong ako. Bakit paggising mo sa umaga bago ka magkape, nagbabasa ka na kagad ng mga chismis sa Facebook? At hinahayaan mong nakabukas ang pinto ng puso mo para papasukin ng galit, takot, mga negative thoughts, mindset. Kailangan mong maunawaan na ang joy mo ay mamahalin din. Ang joy mo ay mamahalin, wag mong hahayaang basta-basta na nakawin. Iniingatan natin pagmamahalin Kaya idinidiin ko ngayon yung joy mo, mamahalin yan. Huwag mong ipananakaw.
Bakit napakahalagang malaman natin ito? Lalo na yung ating attention. Huwag mong ipananakaw yung iyong attention. Huwag mong pansinin na kaaway. Huwag mong ibigay sa kaaway ang attention mo. Basa. Whatever gets your attention eventually sets your direction. And whatever sets your direction eventually determines your destination. It all started by simply giving your attention. Mahalaga yung attention mo. Kaya kapag ang kaaway ay nagpapapansin, wag mo ibibigay attention niya mo doon. Dahil ano nga uli, basa? Whatever gets your attention eventually sets your direction. And whatever sets your direction eventually determines your destination. Pastor, may halong takot at halong pananampalataya ang nararamdaman ko. Takot kasi baka manakawan ako. Pananampalataya kasi kahit papaano at least ngayon nauunawaan ko. Huwag ka matakot. Kasi ito ang isang katotohanan. The thief can only steal what you allow him to access. Kaya, shut the door. Ang mananakaw lamang ay yung hahayaan mong siya'y lampasan doon. Kaya, shut the door. Pastor, ako po yung mga, may mga pag-aalala, yun ang nanakaw ng aking joy, yung pag-aalala. Oh, garin ang gawin mo dyan kay pag-aalala, ha? Pag umapir sa iyong notifications, si pag-aalala, garin ang gagawin mo. Huwag mong i-accept ang friend request ng pag-aalala. Dahil ang layunin lang niyan ay i-hack ang iyong ligaya. Kaya di ba pagka alanganin, hindi mo ina-accept, baka hacker? Si worry, pag nagpe-friend request, wag mong i-accept. Wag mong bibigyan ng access sa iyong account. Naka-profile lock nga, lahat naman ng mag-friend request, ina-accept. Famous? Yang mga pa-famous, they pay the most. Kaya kung gusto nating maranasan ng masaganang buhay, kailangan nating bantayan ang ating puso at isipan para hindi ka manakawan. Paano? We will end up with this. Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Do not be anxious about anything. Huwag ka daw laging tuong nag-aalala sa kung ano-ano. Huwag laging bukas ng puso sa pag-aalala. Hindi kailangang alalahanin ang lahat. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition. Laging mag-pray, ipag-pray. Ang pambantay ng puso, mag-pray. With thanksgiving, ang hirap palungkutin ng punong-puno ng pasasalamat. Nako, kapangit naman ang iyong gawa. Salamat po't may gawa. Pag sa hirap palungkutin na nagpapasalamat, kawaawa naman kayo, ay hawot na naman ay, salamat po't may hawot pagkabangaw. Nakaw, kawaawa ka naman, iniiwang ka na nung iyong jowa. Salamat po't umalis na pagkakaligalig naman. Kahirap palungkutin ng mapagpasalamat. Kaya pwede ba sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Palakpakan mo nga si Lord. Come on. Tuloy. With thanksgiving, present your request to God. Sabihin mo kay Lord ang pinagdadaanan mo. Huwag mong i-post sa Facebook. Huwag mong ilagay sa note ng Messenger. Sabihin mo kay Lord. At ano mangyayari? Verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Babantayan ng kapayapaang galing sa Panginoon ang isip at puso mo para hindi ka manakawan ng kaaway ng joy. Anong gagawin?
You worry not. You pray in every situation and be thankful. Tell to God what you need. At padadalahan ka ni Lord ng peace na siyang magbabantay sa pintuan ng puso mo para walang makapasok, para hindi ka manakawan ng joy. Everybody say, hindi ko ipananakaw ang aking joy. Hindi ko bubuksan ang pintuan ng pusong ito sa kaaway. Magpapasalamat ako. Mananalangin ako. Magpupuri ako. At ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa puso ko. At ang kagalakang galing sa Kanya mananatili. Hindi mananakaw. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Are you blessed? So, bilang pagtatapos po, pwede ba, as you close your eyes and bow down your head, ano man yung pintuan pa na laging nadadaanan ng kaaway para nakawin ng joy mo. Ano ba yung mga pintuan? Yun nga, yung mga sinabi ko kanina. Galit, inggit, kabisihan, mga hindi balance na way of life, bisyo, mga habits or mga hobbies na wala na sa lugar. Sabi kasi nung iba, computer game lang naman yan, cellphone game lang naman yan. Hoy, wag mong gaganyanin yan. Dahil nananakawan ka na, hindi mo alam, pintuan yan. Ano naman nung nanakaw sa akin, nasa akin pa rin naman yung cellphone ko. Nanakaw yung time mo. Yung time mo na sana productive time, naging wasted time. Kalalaro mo, kai-scroll mo. O siya, pastor, ibahin mo ko. Productive lagi ang time ko. Siya, find your balance. Kasi baka naman puro ka na lang productive time, wala ka namang quality time kay Lord. Dumami ang pera mo. Kamusta ang relasyon sa Diyos? Find your balance. Ay, may nanakaw pa rin gaho sa akin doon? May nanakaw. Yung panahon na sana ay kay Lord. Nagugol mo sa paghahanap buhay. Find your balance. Ano man yung mga pintuang iyang dinadaanan ng kaaway para nakawan ka ng joy. Idulog mo ngayon kay Lord. Come on. Lord, meron pa rin po akong hindi napapatawad. Tuwing naaalala ko yung nawawala ang joy ko. Tulungan niyo po akong magpatawad at maisara na ang pintuang iyon. Lord, hindi ko po magawa ng paraang mabalanse ang aking buhay, ang aking time, ang aking schedule. Kaya tuwing ako po ay hindi nakakapag-church o nakaka-attend ng life groups or kung anuman, ako po'y nalulungkot. Tulungan niyo po kung mai-workout ang schedule ko at totally maisara na yung pintuang iyong dinadaanan ng kaaway para nakawan ako ng joy. Ano man yung pintuang yan, ilapit mo na kay Lord ngayon. At tutulungan ka niya. Tutulungan ka niya na maisara yan. Lord, meron pa rin po akong bisyo, hindi ko maalis-alis. Meron pa rin po akong bisyo, hindi ko maalis-alis. At tuwing nagagawa ko pa rin yun, nakakabalik ako ro, nalulungkot po ako, nananakawan ako ng joy ng kaaway. Give it to God. Give it to God.
And this time, ibinubukas ng Panginoon ang kalangitan at kinukuha ang mga isinusuko mong iyan. Come on. And the Lord is sealing that wounded heart. The Lord is sealing, sinasarado na ng Panginoon against the enemy ang mga pusong nabuksan because of those things na isinusuko mo na sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let me pray for you. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, salamat kasi inihahanda niyo po kami for that life that we are meant to live. At sinimulan niyo po by exposing the schemes, the works of the enemy. And by teaching us and helping us, giving us the grace to shut the door against the enemy. I pray in Jesus' name, wala nang anak ng Diyos dito ang mananakawan pa ng joy. In Jesus' name. Bagkus ang bawat isa will always experience the fullness of joy that comes from the Lord. At sinasarado na lahat ng dinaraanan ng kaaway upang nakawan ng joy ang sinuman. Sinasarado na namin ngayon in Jesus' name. At mananatili po kaming nabubuhay na punong-puno ng kapayapaan, kagalakan, pag-asa, pagtitiwala na nagbubuhat sa iyo. Thank you, Lord God. We are excited sa mga susunod mo pang gagawin sa mga araw na daraan. Thank you so much, Lord, for preparing us for a life that you were meant for us to live. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito pong aming prayer in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Malakas na papuri po para sa mga may joy na hindi kayang nakawin ni numan. Ano man, talagang napakabuti ng Lord. Kasi sabi nga po sabi po dito, do not store up yourselves treasures on earth. Diba kasi ang laging panakot sa atin ng kaaway, pag nagbigay ka, mawawalan ka, mauubusan ka. Pero may pangako ang Diyos. Kasi ang Diyos ang magre-restore ng lahat ng ninanakaw ng kaaway. Ibabalik niya sa atin ng higit pa. Kaya talagang napakabuti ng Diyos kasi yung tiwala natin, inilalagak natin sa Diyos. Yung joy na hindi kayang kuhanin ng kaaway. Kaya yun pong ating gagawin ngayon, pagtitiwala natin sa Lord ang ating mga treasure. Kasi lagi nating pinapaalala na lahat ng meron tayo, ito'y galing sa Diyos. Wala tayong ambag. Ito ay biyaya lamang na galing sa Kanya. So, yun pong mga nasa online, ini-invite po namin kayo kung gusto po ninyong ipaabot ang inyong mga tithes, offering, first fruit, you can contact our page po at may sasagot po sa inyo. Sige po, hawakan po natin ang ating mga tithes and offering. Lord, maraming salamat. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na kami po'y makapagbabalik ng nararapat para sa iyo. Salamat dahil yung joy ng pagbibigay ay patuloy mong pinaparanas sa amin, na lagi mong pinapaalala na hindi kami magkukulang kailanman. Ikaw ang magpapala sa bawat isa na nagtatrabaho, nagninegosyo, at patuloy na ikaw ang magbalik sa kanila ng siksikliglig at nag-uumapaw. Lagi mong ipapaalala sa amin na ikaw ang source na kailangan namin, Panginoon. Ikaw lang sapat na dahil lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Sa'yo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito at ang joy ng bawat isa
na patuloy kaming maglilingkod, magbibigay ng nararapat sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyo po ang dakilang papuri, pasasalamat at pagsamba. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Lord, i-bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name, Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice, ay ini-invite ko pong tumayo at sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kayo po ang aking Diyos, kayo po ang aking Panginoon, kayo po ang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko po kayo sa aking buhay. Maghari po kayong lubos sa akin. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Let us bow down our heads and close our eyes. Lord, maraming salamat po sa panahong ito na inyong binigay sa amin at sa desire ng puso na ikaw, Lord, ay purihin at sambahin. Thank you, Lord, sa araw na ito na itinuro niyo po sa amin, Panginoon. At Lord, patuloy po kaming nagpe-pray sa inyo at humihiling, Panginoon, na kami po ay tulungan niyo na hindi po manakawan ng aming joy. Salamat po sa buhay ni Rev Ralph na siyang ginamit mo para po kami ay maabot ng iyong words. Salamat po, Lord God, at patuloy niyo po kaming ingatan sa aming pag-uwi. This we pray in Jesus' name. Amen. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. May He lift His countenance upon you, and give you shalom. Habang nakataas po ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, ang pagsama ni Holy Spirit mapasa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman, at ang lahat ng anak ng Diyos na never nang mananakawan ng kaaway ng joy, bagkus laging punong-puno ng kagalakang nagbubuhat sa Panginoon. Lahat ay magsabi ng Amen! God bless you!